Ngayon pong dakilang kapistahan ni San Jose ay narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagbibigay ng Diyos sa pamamagitan ng anghel kay Jose ng dakilang gampanin pero napakahirap ding gampanan. At ito ay upang maging protector, tagapagprotekta ni Jesus at ng mahal na ina noon at sa palagay ko pati na rin natin ngayon. In-encourage po kasi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel si Jose. Sa ating ebanghelyong napakinggan na tuluyang pakasalan si Maria. Basically upang maisalba si Maria sa kahihiyan at maging sa tiyak na kamatayan. And therefore upang maisalba rin, mapangalagaan, mapoprotektahan si Jesus na nooy nasa kanyang sinapupunan. From then on, nagsimula na ang kanyang dakilang misyon. And from then on, nagsimula na rin ang demonyo na maging primary target din si Saint Joseph. Bakit? Sapagkat siya ay naging primary protector ni Maria at ng ating Panginoon. Kitang-kita po yan sa mga hirap na naranasan ng banal na pamilya na of course, during those times, si San Jose talaga ang pinaka-nagdala. Nandiyan naglakbay sila mula sa Nazareth papuntang Bethlehem. Malayong paglalakbay, tapos walang tatanggap sa kanila sa mga bahay panuluyan. Kaya't si Jesus ay pinanganak na lang sa Sabsaba. Nandiyan ding mula Bethlehem ay mag-travel din sila ng malayo papuntang Egypt dahil papatayin ni Herodes ang batang si Jesus. And then from Egypt, balik uli sila sa Nazareth. Although sa palagay ko, hindi natin masyadong na-appreciate yung hirap na pinagdaanan nila. Sa palagay ko ay talagang mga bigay ng demonyo sa kanila para pahirapan sila. Kasi kapag binabasa natin ito, parang in passing na lang na walang mga detaling sinasabi nga naman ng Biblia. Katulad nung siguradong hindi naging madali ang kanilang paglalakbay dahil di naman maganda ang daan at baka sila'y naglakad lang. Katulad ng hirap na naranasan nila sa gitna ng disyerto papuntang Ehipto at pabalik mula Ehipto. Kung paano sila nasustain, saan sila kumain, saan sila uminom, anong mga hayop ang na-encounter nila, at kung paano nila iniwasan ang mga tulisan na po pwedeng mang-hold up o pumatay sa kanila sa daan. Not to mention ang hukbo ng haring sa Herodes. Hukbo ito, may mga armas ito na hinahanap na sila during those times. And so you see, all these concerns and certainly many more were on the shoulders of Saint Joseph. Siya ang pinaka-nagdala nito. And lo and behold, sapagkat he did very well in protecting Jesus and Mary. Kahit wala siyang armas, maging kapangyarihan o kayamanan ng mundo, pero naprotektahan niya ng mabuti si Maria at si Kristo. Patunay lamang na pinanindigan niya anumang hirap ang gampanin na iniatang ng Diyos sa kanya. You see, may mga bansa ngayon na nasa alanganin na ang relasyon sa Amerika. Partikular na yung mga bansa na may military base ang Amerika. At bakit? Sapagkat kaya nga daw sila pumayag para magkaroon ng military bases ang Amerika sa bansa nila para proteksyonan sila. Ngayon daw ang nangyayari parang sila pa ang nagpoprotekta sa Amerika sapagkat nadadamay na rin sila at inuudyukan na sila ng US na sumali na rin sa gera, na ipagtanggol ang sarili nila. O di ba? Hindi po ganyan si Jose. Hindi siya nagpasa ng responsibilidad. Hindi niya ito pinasa kay Maria. Hindi niya sinabing, total naman, dami lang ako dito. Kung na bahala, kung na mag-isip, kung na dumiskarte. Bakit puro ako? Hindi niya pinasa sa Diyos. Di ba anak mo ito? Bakit ganito ang mga naranasan ko? Hindi. Walang reklamo. Hindi siya humingi ng tulong sa iba sapagkat ang tungkulin niya bilang protector ay talagang pinanindigan niya. Yan po ang dahilan kung bakit tayo rin ay po pwedeng humingi sa kanya ng panalangin. Panalangin nagbibigay ng proteksyon kahit na kayang-kaya at sobra-sobra ng proteksyon na kaya sa ating ibigay ng Panginoon. Besides, siya naman ang binigyan ng tungkulin noon na proteksyonan ng Panginoon at ang mahal na ina. Na sabi ko nga ay po pwedeng nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon sa katawang mistiko ng ating Panginoon na nasa pangangalaga rin ng mahal na ina. At tayo yun, ang simbahang itinatag niya. Lalo pat hanggang ngayon, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga kapatid ni Jesus, at tayong mga minamahal ni Maria, ay naharap sa araw-araw ng mga elemento ng demonyo. Nandiyan ang mga
temptation, ang mga tukso, nandyan ang mga aksidente, ang mga sakuna, nandyan ang mga problema sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya, nandyan ang panluloko sa atin ng iba, nandyan ang sakit, nandyan ang kamatayan, at marami pang iba. Brothers and sisters, I'm telling you na hindi tatawagin ng simbahan si San Jose bilang terror of demons kung hindi niya tayo kayang proteksyonan sa lahat ng iyan. Yes, ang tawag ng simbahan ay San Jose, kilabot ng mga demonyo. At hindi siya tatawagin ng simbahan sa napakatinding titulong yan ng walang dahilan. Siya'y kilabot ng mga demonyo. Bakit? Sapagkat siya ay tumayong magulang ni Kristo. Si Kristo, Diyos na totoo. At si Kristo na bilang Diyos, ang siyang nag-utos din na mahalin o igalang ang ama at ina. Kaya may pagtingin kahit papaano. May espesyal na pagtingin kahit papaano ang Diyos na si Kristo. Kay Jose, kilabot si Jose ng mga demonyo sapagkat siya ang unang nangalaga ng kabanal-banalang pangalan ni Jesus. At siya rin ay nadampian ng kamahal-mahalan at kabanal-banalang tugo ni Jesus. Partikular na nang ipinanganak si Jesus at nang ihandog si Jesus sa templo. And these basic things, these holy things, the holy name and the holy or precious blood of Jesus, ayaw na ayaw ng demonyo yan. At isa pa, katulad ng narinig natin sa ating mabuting balita, kilabot si Jose ng demonyo. Bakit? Sa unang pa lang, ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Huwag kang matakot, ako bahala sa iyo. Parang ganun to eh. Kung kahit wala siyang armas, ang Diyos ang kanyang lakas. Kung kahit wala siyang kapangyarihan, ang Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kung kahit wala siyang kayamanan, ang Diyos ang kanyang yaman. Hindi siya magkukulang. Kaya't ang kanyang gampanin ay kanyang nagampanan. Again, ito po ang dahilan kung bakit napakalaki at napakarami ng dahilan na po pwede nating hilingin ang tulong ni San Jose upang tayo ipanalangin na maproteksyonan. Lalo pat mahal niya ang mahal na ina. Kaya mahal niya rin tayo na minamahal ng mahal na ina. Kahapon po ay uwi ako, kaya hindi ako ang nakapag-misa ng anticipated mass para sa solemnity ni San Jose bilang kabiyak ng puso ng mahal na bina. Umuwi ako sapagkat birthday ng tatay ko. Sinabi ko sa kanya, pinaghanda ka namin at maganda mga regalo mo mula sa amin ng mga anak mo. Magpasalamat ka kay mama kasi nagparaya siya. Sabi niya kahit wala na daw siya, kahit konting regalo, kahit konting handa sa darating na birthday niya, basta meron ka. Alam po ninyo, nag-iba yung tono ni Papa. Firmly, he said, hindi tama yan. Hindi tama yan. Alaki magagalit. Hindi tama. Ako ang kahit wala na. Basta, paghanda ninyo, regaluhan niyo ang inyong ina. Mga kapatid, mahal tayo ng mahal na ina, kaya mahal din tayo, poproteksyonan din tayo. At dahil doon, mahalin din natin. Pamintuho rin tayo kay San Jose sapagkat mahal na mahal niya ang Diyos at mahal na mahal niya ang mahal na ina. Kaya nga diba sa Biblia, wala naman siyang nasabing salita kahit isa na po pwede nating isipin bilang simbolo ng pagkasabi niya sa atin ngayon. Mula pa noon, wag na ako, ang Diyos na lang at si Maria. Napakagandang mensahe mula kay San Jose na hindi iniisip ang sarili niya, kundi ang Diyos, ang mahal na ina at tayo na minamahal niya. Mapoproteksyonan niya talaga tayo sapagkat iisipin niya hindi ang kanyang sarili, kundi tayo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. At bago sila nakasal, si Maria natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus
sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.